May matandang kasabihan na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngunit, alamin natin kung talaga bang ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan sa pamamagitan ng pag-alam ng pulso o ang kanilang kaalaman patungkol sa issue na nararanasan ngayon ng bansang Pilipinas. Alamin natin yan sa mga kabataang Pasigueño dito sa May Bunga Rainforest Park. So, I'm Ken, I am Cheska. We're from Arellano University. and thoughts ko lang sa mga opinion ko sa mga nangyayaring issues ngayon na about dun sa flood control project. Sana mas palalimin pa nila yung investigations dun sa mga nangyayaring illegal na nangyari dun sa flood control before, and sana mas managot sa batas yung mga involved na tao doon, yung mga nakakuha ng porsyento doon sa project ng flood control. Kung ako naman po ang tatanungin, sana maimbitahan na po yung mga nadawit na tao sa issue, si Sally ko at si Martin Romualdez, nang magkaalaman na kung ano ba talagang nangyari or kung anong katotohanan sa likod ng flood control issue na yan. Dahil marami nang naaapektuhan at sayang ang kaban ng bayan. Ako po si Princess May Agustin, and Ako po si Hamina Feliz Nakalyat. I feel like, regarding doon sa mga sinasabi ni Diskaya, I feel like hindi siya dapat natin pagkatiwalaan. Kasi napapansin ko lately, yung mga Filipino, lahat ng sinasabi ng mga Diskaya, pinagtitiwalaan na nila. When suspect nga yung mga Diskaya, I feel like we should validate the claim na sinasabi nila before. Kasi yung mga Pilipino nagpapaniwala sila sa mga napapanood nila, kahit yung mismo nagsabi nun or nagparatang is wala namang binigay na proof. Yun yung napapansin ko sa situation natin ngayon. so ayan, good afternoon po everyone. This is Carmina Haro Marcelo. Ang masasabi ko po sa current na nangyayari natin, sobrang laking pondo po ang nawala sa ating bansa, lalo na sa mga urban areas na hindi po sa kanila nagiging sustainable yung mga areas nila, which is lagi po silang binabaha. And of course, kailangan ng gobyerno na masolusyonan 'yon, which is hindi po nangyayari ngayon. Kumbaga nagiging corrupt po sila, likas po sa kanila na isang tabi na lang yung mga plano na dapat na binibigay sa mga taong bayan. Siguro ang masasabi ko po is dapat po ang pondo ng buong bansa is maisumite or ma-distribute sa iba't ibang lugar, lalo na sa flood control projects po natin, which is hanggang ngayon na makikita po natin hanggang saang sulok ng bansa is hindi pa rin po nasosolusyonan yung mga flood control, lalo na about sa mga kanal. Doon pa lang po, masasabi nyo na po na yung pondo ng taong bayan is kinukurap lamang ng nasa itaas. So, ang mga nasa pamahalaan, lalo na yung may mga kapangyarihan, is ginagamit nila yung kapangyarihan nila para makuha yung pera na ninanais nila na dapat sa taong bayan. Sang-ayon po ako na dapat investigahan po talaga ng mabuti yung mga Diskaya. Lalo na po nasa hearing na po sila, nasa Senate hearing na po sila. Doon pa lang napaka-suspicious na nila pagdating sa pagsasalita, kung paano po sila magbigay ng mga impormasyon about sa mga contractors and yung mga company nila na siyam na companies na binigay nila sa Senate hearing, na parang nakakapagtaka sa aming mga kabataan na mulat kami sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Hello everyone, my name is Erica Toledo. About thoughts to flood control in the Philippines. I hope na maging patas po tayo sa ating Pilipinas, kasi lahat po tayo nakikinabang din, no, na maging patas, lalo na po yung mga tumatakbo na yan, at sinisigurado po natin dapat kapag boboto po tayo kailangan maging sigurado kung yung taong ito is corruption po ba o hindi, o may tutulong sila sa ating bansa. Hindi lang po yung basta
Di lang po yung basta lang boto tayo ng boto, no? Dapat siguraduhin natin na kailangan meron tayong mapanigurado na ito talaga tong taong to. Na kailangan na tatakbo bilang isang kahit ano man yan dito sa ating Pilipinas. So, sa mga tatakbo man sa susunod na eleksyon, kailangan po natin maging okay, maging miserable, honest. Kasi hindi naman po talaga mawawala ang korupsyon. Kung may korupsyon, kaya ho nagiging mahirap ang ating Pilipinas eh. Kasi nga po dahil sa pagkukurap na yan, sa mga pagnanakaw na dapat mayaman ng bansang Pilipinas na hindi dapat kailangan nanakawin ng kaban ng bayan, na dapat sa Pilipinas, na dapat sa buong taong bayan dapat na maging sigurado at maging patas po tayo sa lahat. Maraming salamat. Hello po, ako po si Jess Johan C. Banggolay. Student po ng Arellano University. But po dun sa mga issues, galit na galit po ako kasi as a student and future na magboboto. So, thoughts ko lang po doon, galit po ako sa mga nagnanakaw sa gobyerno natin. And I know for sure, sa Senado, meron din po dyan. May buhaya din po dyan. And lalo na po si Diskaya, sana po ibalik mo na po yung yaman ng Pilipinas. Hindi po yan sa'yo. Lalo-lalo na yung mga kotse mo, hindi yan sa'yo. Sa amin yan. Ninakaw mo yan. For me po, yes, sangayon naman po ako para magamit na rin po natin sila or witness na rin po natin kung malaman natin kung sino pa yung mga maraming buhaya dyan sa gobyerno natin. Mga ninakaw nilang bilyon-bilyon. And dun sa mga flood control, sana pag-ayusin nyo naman kasi halatang-halata na yung pagnanakaw nyo sa Pilipinas. Syempre, lahat na lang ng flood control gumiba and hindi sila matibay. If ever na magamit natin si Diskaya sa witness para na rin malaman natin, siguro mas uunlad pa po yung Pilipinas if ganun. Narinig natin ang mga opinion, kuro-kuro at mga thoughts ng mga kabataan dito sa Maybunga Rainforest Park. Mga estudyante, mga bagong sibol ng ating bayan. Dahil sa huli, sila ang maiiwan, sila ang maapektuhan ng mga pinagagawa nating mga matatanda. Ako si Monching para sa latest na Ngayon News Pasig. Balita, buhay, Pasigueño.